Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng News 5 27 minutes ago. Title, Hindi ka pwedeng humindi. Ito ang hamon ng taong bayan sa Pangulo. Hinimok ni Vice President Sara Duterte si President Bongbong Marcos na sumailalim sa testing pulburon test kasunod ng paratang ni Senator Amy Marcos na gumagamit siya at ang kanyang pamilya ng illegal na gamot. Hamon ni BP Sara, dapat magpa pulburon test si PBBM para patunayang may kakayahan pa rin siyang mamuno bilang Pangulo. Una nang iginit ng palasyo na matagal nang negatibo sa pulburon test ang Pangulo at hindi raw nito papatulan ang mga panawagan na sumailalim siya sa yung testing dito sa buhok. Ito yung exact word ni BP Sara. Basahin ko. Dapat kapag merong challenge na ganyan, ay isubmit mo agad ang sarili mo for a pulburon test. Lahat ng mga nakasama nila sa parties nila nagsasabi na gumagamit sila ng pulburon. Yan ang payag ng Vice Pangulo. Okay. Si Congressman Pulong Duterte, I don't know, kahapon ba yon, nagpa-testing na siya sa buhok. Sabay hamon sa Pangulo na sumunod ka na rin. So, I think pangalawang beses na nito ni Congressman Pulong na magpa-testing sa buhok. Bago eleksyon, nagpa-test na naman siya. Halos sabay, magkasunod sila yung nakalaban niya, si dating Congresswoman Nograles. Di ba? So ito, testing na naman. So, ito na ang malaking issue ngayon. May nabasa ako dito sa, tingnan ko dito sa comments, ano? Yung batas. Yeah. Ito, may magandang post dito, comments. Legal analysis. Can the President be forced to take a pulburon test? So, dito nakalagay sa batas, Republic Act 9165. Ito yung batas tungkol sa pinagbabawal na gamot. Listahan sa Section 36 kung sino ang pwedeng i-require na mag-drug test. Number 1, drivers. Kasi nakasalalay ang buhay ng mga pasahero sa driver. Importante yan. Gun license applicants. Kasi, ganun din. Kung ang tao may hawak na baril, pwede siyang makamatay ng tao. Students. Bakit kailangan ng mga estudyante? Ito, public and private employees kung nasa work rules sila. Police and military. Bakit? Kasi may hawak na baril yan ang mga police and military. Criminally charged persons and then candidates for public office. So, yan, dito pa lang sa candidates for public office, dapat gawing mandatory na ang mga kakandidato papasa sa isang supervised testing, pulburon testing. Kandidato pa lang Okay, nanalo naman, public office. Ito, nakalagay dito, public and private employees kung nasa work rules nila. So, depende na sa pag-analyze. Sinasabi nitong nag-post nito na hindi daw kasama ang presidente sa public officials. Bakit hindi? Nakasalalay sa kanya ang
buhay kinabukasan ng 120 million Pilipinos. So, wala talagang makakapilit sa presidente. Klaro yan. Kung ayaw niya, period, wala. Nobody can force him. Kailan? Dahil ayaw niyang magpa-testing sa buhok, yung sinasabi pala na negative na siya noong 2021, hindi accepted yun dahil urine test yun, hindi sa buhok. Para once and for all, matulukan ang issue na ito, dapat sa buhok. Dahil hindi nga buhok yung unang testing niya. So, kung gusto ng presidente na maibalik ang tiwala ng taong bayan sa kanya, mas mabuti sana kung gusto niya na magpa-testing na lang sa buhok. Kailang, again, depende sa kanya. Dahil ayaw niyang magpa-testing, kung ako inyong tatanungin, never, never, never. Di ba may kantang, never, 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 never to be in love again. Oh, never, never to testing sa buhok. Never yan. Kaya dahil ayaw niya, it will remain an issue until the end of his term. Ito, hamon man lang eh. Sino ba ang boss? Oh, dito may nababasa kong mga comments dito na ang boss ang presidente. To me, it's wrong. Ang boss ang taong bayan. Kaya ang naglukluk sa kanya dyan, yung taong bayan, yung 31.6 million. Kasama ako, and maybe kasama kayo. So tayo ang boss. So dahil tayo nananawagan, mga boss, na magpa-testing ka kung totoo, dapat. Kung talagang he's a good public servant, susunod siya. Dapat, dahil ayaw niya, there must be something fishy. May itinatago dahil ayaw niyang magpa-testing sa buhok. Di ba gano'n lang yung kasimple? So, Senator Amy, maraming bumabati ko sa kanya. Hindi daw siya maka-Pilipino. Sabi ng isang nagmamagaling na senador, to me, maka-Pilipino. Pagmamahal sa bayan, pagmamahal sa bansa, taong bayan ang ginawa ni Senator Amy dahil inunan niya ang kapakanan ng taong bayan ng bansa bago ang kanyang pamilya. Mabuhay ka po, Senator Amy Marcos. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mag-atok na gyud si Kuya. Kuha na niya ang yero nga tayo buslot ni Nanay Dap. Isok-sok ba? Karon naman na gyud ang pag-atok ni Kuya balay. So maayo na gyud nga tan-awon. Kadili naman ingon pareha ganina nga buslot. Karon naman na gyud sa pag-atok. So maayo na nga tan-awon, dili na pareha ganina nga mabuslot. Salamat sa Ginoo nga ining kuan hinabang o kuan padi na sa nagkuan ani. Daghang salamat. Tinaot unta mo para ning hinabang kay daghang pang nagkinahanglan pareha sa amo Oo. pobre. Pila kuya imong anak? Isa Isa pa. So unsa imong trabaho karon niya? Silipro Sumepro. o So kada adlaw kada ka trabaho. taga adlaw. Mm. Domingo ang may trabaho po. Domingo pahulay. So makasuporta na sa imong mga anak kuya. Makasuporta mo yun.
Ura gid pagpalit bugas unsa pa dek kinahanglan. Bugas ra gyud ang mga kuan kuya, mga port. Bugas ra gid. Sa panangyero kuya nga pangatop. So Wa na gid mabajitan. wala na nabudgetan. So igo lang sa pagkaon imong trabaho kuya. Igo ra gid sa pagkaon napagid binulan nga motor Oh, salamat kayo kuya.